Nilabag ba ng Office of the President ang konstitusyon na mag-transfer ito ng 221 million pesos kasama na ang 125 million pesos na confidential funds sa Office of the Vice President noong 2022? Naging laman ng balita si Vice President Sara Duterte nitong nakaraang araw dahil sa kanyang paggamit ng 125 million pesos na confidential funds na wala sa budget ng OVP noong 2022. Paano nangyari ito? Nang maging Vice Presidente si Duterte, minana niya ang 2022 budget ng Office of the Vice President at wala ritong nakasaad na confidential funds. Pero nang magsumite ang Commission on Audit ng 2022 Audit Report, lumabas dito na may 125 million pesos na ginamit ang OVP ni Duterte para sa confidential funds. Saan ito nanggaling? Paliwanag ni Duterte, siya mismo ang humingi ng budget sa Office of the President na inaprubahan naman ng Department of Budget and Management. At ano ba ang pinaggamitan ng confidential funds ng OVP? Ito lang naman ang mga programa ng OVP noong 2022. Kailangan ba ng OVP ng confidential funds para rito? Umalma ang mga kritiko at mga eksperto sa budget sa issue na ito dahil sabi nila, lumabag sa konstitusyon ng Office of the President. Hindi raw kasi maaaring basta na lang maglaan ng pondo ang ahensya nang hindi aprobado ng Kongreso. Maaari lang mailipat ang pondo sa pamamagitan ng augmentation. Ngunit sabi ng mga eksperto, hindi maaaring gamitin ng OP na dahilan ito dahil hindi naman nag-e-exist ang line item na confidential funds sa budget ng OVP nakasama sa 2022 General Appropriations Act. Kumbaga, paano maglalagay ng augmentation kung wala naman lalagyan ng pondo o line item sa 2022 OVP budget? Depensa ng Malacanang, nagawa raw nila ito pursuant to Special Provision No. 1 under Fiscal Year 2022 Contingent Fund, kung saan pwede raw nila itong gawin dahil nangangailangan raw ang OVP ng karagdagang pondo para sa mga programa nito. Sa mga nakaraang budget hearing, iilan lang sa mga mambabatas ang nagtanong kay Duterte tungkol rito, ang minority bloc sa Senado at ang makabayan bloc sa Kamara. Nasaan na ang pagiging independent ng executive at legislative branch ng gobyerno? Paano na ang check and balance? Ako si Bons Magsambol. Para sa iba pang storya, i-follow nyo kami sa Rappler.